Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto po, umaasa po ito hong si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kabida, no, na meron pong babaliktad. Okay, dito ho sa 18 mga dating sundalo po na tinatawag po nila mga kabida na Brave 18, ano, na nagbulgar po sa money delivery scheme, ano, mga kabida, sa mga iba't ibang personalidad. Kabilang na po daw dito, ito hong si Trillanes po. Okay, eto babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon, ano. Trillanes tila umaasang may babaliktad sa Brave 18 po, ano, mga kabida. Nagpayag ng paniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV sa posibilidad na may ilan sa 18 nagpakilalang dating sundalo na kalaunan ay babawi o babaliktad sa kanilang mga pahayag kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Ang naturang grupo ay naglabas ng joint affidavit na nag-uugnay sa ilang personalidad sa umano'y money delivery scheme at aligasyon na may perang ibinigay para suportahan ng kaso sa International Criminal Court or ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang paratang na maring itinanggi ni Trillanes, ano, mga kabida. So ang sabi ni Trillanes na baka sa susunod daw na linggo maring may mga aamin o mano sa totoong nangyari daw, ano, mga kabida. Ito yung exact statement po, ano, ni Trillanes. A few weeks down the road, may mga babaliktad dyan. Mayroong aamin kung magkano ang binayad sa kanila, kung sino ang nagsabi ng sasabihin nila. So meaning, may suspetsa ito hong si Trillanes, meron pong taong nasa likod po dito ho sa 18 mga dating sundalo po, ano, mga kabida. At naniniwala ho siya, no, na one of these days, meron pong babaliktad po. At aamin po makabida kung sino po ang nasa likod at magkano po ang ipinangako po sa kanila, makabida, no? Meron kaya? Baka guni-guni lang po yan ni Trillanes po, ano, mga kabida. Ganun talaga yan siya, Mahilig po mang bluff, okay, na keso merong mangyari po, ganito, ganyan, mga kabida, no? Okay, pero hayaan na lang po natin siya sa kanya kung paniniwala po, ano. Pero sa tingin ko lang po, ano, solid ito kung 18 mga dating sundalo po, ano. Sabi nga nila, handa daw silang mamatay daw dito ho sa kanilang ipinaglalaban po, ano, mga kabida. Ang masaklap lang po dito ngayon, nagtatago daw sila, no, dahil meron pong banta po sa kanilang buhay. Ang tanong po ngayon, mga kabida, sino po ang nagbabanta po sa kanilang buhay? Kanino po nanggaling, ano, mga kabida? Diba? Pero I'm sure, hindi po magpapatinag itong mga dating sundalong ito kasi unang-una po, marami na pong sumuporta po sa kanila po ngayon, ano, mga kabida, mga dating mga sundalo, dating mga pulis, ano, dating Coast Guards, mga kabida, ano. At ito pa, ang pinakamatindi po, yung MILF at Moro National Liberation Front po ay pumanig na po sa kanila, no, mga kabida. Nagbigay po ng suporta dito ho sa kanilang isiniwalat po, ano. So dito pa lang, lumalakas na po ang loob nitong 18 mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Kaso lang, maingat lang po sila ngayon, ano. Kaya nga nagtatago daw sila dahil sa banta daw sa kanilang buhay. Hindi naman po talaga imposible yun, ano, na meron pong magbabanta po sa kanila kasi mantakin nyo, mga kabida, ang laki po ng kanilang ibinulgar po, Okay? Malaki po. At alam niyo ba kung magkano po ang kabuang pera po, ano, na kanilang i-deliver daw, ano? Umabot daw ng 805 billion pesos, almost 1 trillion pesos po 'yon. At ito po ay ipinamudmud daw nila, mga kabida, ano, sa iba't ibang mga personalidad, mga politiko, ano, kongresista, senador. Okay? At maging kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Kaya nga marami hong naniniwala po na kailangan pong imbestigahan po ito, ano, mga kabida, para malaman po natin kung unang-una po saan po nanggaling po ang pera, kanino po yung pera na yon.
yung 805 billion pesos po, ano? Imposible naman po makabida na nanggaling po lahat yun kay Congressman Zaldico, ano? Hindi po ako naniniwala po, ano, na ito po ay pribadong pera. Okay? Most probably, at malaki po yung chances po, ano, kung totoo man po itong sinabi po ng mga dating sundalong ito, ano, galing po ito sa pera po ng taong bayan po, ano, mga kabida. Considering ito hong si Zaldico, ano, nung nangyari ito hong pamumudmud po ng pera po mga kabida, gamit po ang mga maleta, nasa kapangyarihan pa yon. Alright? Siya po yung chairman po ng Committee on Siya po yung naging chairman po ng Committee on Appropriations dyan po sa House of Representatives, ano, mga kabida. So, hindi po imposible na yung pera na yon ay mula sa pera po ng taong bayan po, no, mga kabida. Alright? Kaya nga, kailangan po itong imbestigahan para malaman po natin kung gaano po kalawak po, okay, yung scheme na yon, ano, mga kabida. At maliban po dito sa mga binanggit po ng mga dating sundalo po, baka naman po meron pa pong mga personalidad po na hindi po naisali po sa kanila affidavit po, ano, mga kabida. Oh, see? Sino ang pinaka mas maraming maleta na kanilang binigay o binigyan? Yun yung isa din sa mga tanong, ano? Sino ang pinaka maraming maleta, no, na kanila pong binigyan na personalidad? Kongresista ba ito o senador ba ito, ano? Opisyal ba ng gobyerno, ano? So, yung mga ganung klaseng mga tanong po, no, mga kabida, na dapat kong alamin sa pamamagitan po ng investigasyon po. Kaso wala ho. Walang interesado po, ano, mga kabida. Ang ombudsman po ay gumagawa na po ng kanilang investigasyon. Ang NBI, ganun din, ano, gumagawa din ng investigasyon po, ano, mga kabida. Pero mas maganda po, mainam, kung Kongreso po ang gagawa dito, lalong-lalo na po ito kung Senado, ano. At least, makikita po sa buong mundo ang proceedings. Unlike kung ang ombudsman po or NBI, wala tago po yun. Baga, off-cam po yun, ano, mga kabida. Mas maganda kung meron pong partisipasyon po ang taong bayan po dito, ano, kasi pera po ng taong bayan po ito, ano. Naniniwala po ako na ito po ay pera po ng taong bayan kung totoo man po ito kung isiniwalat po ng mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Pero balikan po natin ito kung sinabi po ni Trillanes na meron pong babaliktad. Paano siya nakakasiguro na meron pong babaliktad dito? Maliban lang po kung meron pong negosasyon po, ano, mga kabida, na ginawa dito sa 18. Okay? Pero gaya na sinabi ko po, I doubt kung meron pong babaliktad dito. Kasi napasubo na po itong mga taong ito, ano? Okay? Kahit na po mga ultimo lang po itong mga sundalong ito, okay, mga low ranks sa ex-soldiers, mga kabida, may panindigan yan, may mga prinsipyo yan, ano? Lalong-lalo na po, gaya ng sinabi ko po kanina, marami hong sumuporta sa kanila, mga kabida, na mga kabaro po nila, mga opisyal dati, ano? Malay po natin, baka meron pong active, hindi natin alam, ano, mga kabida, na hindi lang po talaga nagpalata kasi bawal Baka naman po sila po ay pag-iinitan po, ano, mga kabida. Pero ang mas malinaw po dito, yung mga mga retired officers po, mga kabida, ng Sandatahang Lakas at Philippine National Police, ano, ang sumuporta dito ko sa isiniwalat po, mga kabida, ng 18 ex-soldiers, ano. Although yung suporta po ay hindi po ibig sabihin na naniniwala na talaga sila, no, dito sa kanilang sinasabi, okay, pero yung push for investigation po, yun yung kanilang sinusuportahan po dito, ano. Kailangan pong imbestigahan itong isiniwalat po ng mga dating sundalo po, ano. Hindi po yung mga sundalo mismo, hindi yung personalidad. Kasi ang nangyayari po ngayon, mga kabida, instead na ang iimbestigahan po yung mensahe na inilabas, yung nagdala po ng mensahe po ang pinaiimbestigahan, ano,
may mga narinig po tayo na nagbanggit po si Ombudsman Boying Rimulya na itong mga ibang mga miyembro nitong Brave 18 ay mga may kasong murder, ano. Wala naman pong relasyon yan dun ho sa kanilang isiniwalat po, ano, mga kabida. Di ba? Regardless kung anong klaseng tao yan sila, mga kabida, basta ang mahalaga po doon yung kanilang mensahe na inilabas. Yung kanilang ibinulgar po. Okay? Kasi yung katotohanan po, hindi naman po ito namimili eh. Kung sino po yung nagbulgar po, ano? Kung isang criminal ba to o matinong tao ba to, ano? Mga kabida. Diba? Hindi po ganun yung katotohanan eh. Kahit na yung pinaka matinding kriminal po, mga kabida, ano? Hindi po natin pwedeng sabihin na walang kredibilidad yan. Maaring magsasabi rin yan ng totoo o ng katotohanan po, mga kabida, ano? So, yung sinabi po nila na itong mga dating sundalo na ito ay mga awol, ano? Discharge ito, mga kabida, pero hindi po ibig sabihin na sila po ay mga sinungaling. Maari din silang magsabi po ng totoo. Kaya nga, kailangan po ang investigasyon dito para malaman po natin kung talagang nagsasabi po sila ng totoo, mga kabida, o nagsisinungaling. Ganun lang po yun, kasimpol. At hindi yan maintindihan po ng ating mga mambabatas, lalong-lalo na po ng mga senador, dahil close-minded po sila, mga kabida. Bakit? Siyempre naman may mga kasamahan po sila na nabanggit po doon ho sa affidavit eh. So most probably baka ayaw po nilang mapasubo po, ano, yung mga kasamahan po nila eh. 'Di ba? Kaya nga ngayon pa lang, sa tingin pa lang nila, mga kabida, pinapatay na po nila yung kredibilidad po ng mga dating sundalo na ito. Alright? So, para po sa inyo, naniniwala ho ba kayo na itong sinabi po ni Trillanes, mga kabida, na meron pong babaliktad one of these days dito ho sa Brave 18, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.